Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon po'y araw ng Lunes, August 3, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Presyo naman ang kada kilo ng LPG posibleng tumaas ng mahigit 3 piso ngayong buwan. PRC natasan ng Meralco na mag-refund ng 9.5 billion pesos sa higit 8 milyong customer nito. Pagdilig sa hirit na taas pasahe sa PUV itinakda ng LTFRB ngayong araw, August 3. System Loss Charge Abolition Act at Sariling Kuryente Act inihain na sa Kamara. DOE isinusulong ang international standard sa pagpili ng nuclear power sites sa bansa. Mga government official na pro-China dapat nang mag-resign ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. Metro News, DepEd nagpaabot ng paikiramay sa pamilya na 13 taong gulang na estudyante sa Las Piñas City na nasawi matapos saksakin ng kanyang kaklase. Dati naman pong Science and Technology News, isang organisasyon sa Singapore gagawa ng bakuna laban sa Ebola. Lifestyle News, mahigit 21,000 individuals lumagda sa kampanya laban sa demolisyon ng Soviet Industrial Castle sa Moscow, Russia. Music Trivia, kaarawan ngayon ang American jazz and traditional pop singer na nagpasikat ng mga awiting I Left My Heart in San Francisco at Fly Me to the Moon. Sino siya? Alamin. At sa balitang kakaiba, isang lalaki sa China pineke ang kanyang pagkamatay para makaiwas sa parusa sa pagmamaneho ng laseng. Sa oras ho nating 39 na minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga, kami po yung tagapagbalita Darrell Justin At Darlene Olanyo. Dakuha na po natin ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Bago tayo dumako sa iba pang detalye, bantay bagyo muna po tayo. DWWW 774 Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. Latest po sa bagyong Luis, nanatili po ang Tropical Depression Luis. Napanatili ang lakas nito habang nananatili sa karagatang silangan ng Aurora. Sa 5 a.m. August 3, 2026 Weather Bulletin ng Pag-asa, nakasaad na huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 130 kilometers sa silangan timog silangan ng Kasiguran Aurora. Taglay ang pinakamalakas na hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman na 70 kilometers per hour na halos hindi gumagalaw o stationary. Dahil dito nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon, partikular sa central at eastern portions ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, Mountain Province at Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Islands at sa northern portion ng Camarines Norte. Sa track forecast ng Weather State Bureau, ang Tropical Depression Luis ay kikilos ng pangkalahatang hilagang kanluran at maaaring maglandfall o dumaan malapit sa northern Luzon ngayong gabi o bukas ng madaling araw, August 4. Tinatayang mananatili ang bagyo sa Tropical Depression category at maaaring humina bilang isang low pressure area o LPA pagsapit ng araw ng Miyerkules, August 5. 774 Balita Ngayon. Ilang lugar naman po sa bansa ang nagsuspende ng klase ngayong araw po ng Lunes, August 3 dahil po sa epekto ng bagyong Luis at ng hanging abagat.
Wala pong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga sumusunod na lugar. Sa Pangasinan, ito po yung mga walang pasok ngayong araw po ng Lunes: Aguilar, Alaminos City, Alcala, Asingan, Bani, Bayambang, Binmaley, Calasiao, Dagupan City, Infanta, Lingayen, Malasiki, Mapandan, Mangaldan, Mga Tarem, Pusurobio, Rosales, San Fabian, San Jacinto, Suwal, San Carlos City, San Miguel, Santa Barbara, Santa Maria, Santo Tomas, Sison, Umingan, Urbistondo, at Urdaneta. Sa Pangasinan po yan, ito naman po tayo sa Bulacan. Wala pong pasok ngayong araw sa Angat, alternative delivery mode, Balagtas, alternative delivery mode, at ganun din po si Baliwag, Bukawe, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Marilao. Lahat po yan ay alternative delivery mode po ang pasok ngayong araw na ito. Sa May Kawayan ay flexible learning program, Norsagaray, alternative delivery mode, Obando, online class modality, Pandi, Paumbong, Plaridel, Polila, ay naka-alternative delivery mode po ngayong araw. Ganon din po sa San Ildefonso at San Jose del Monte, sa San Miguel, San Rafael at sa Santa Maria, Bulacan. Mula preschool hanggang senior high school naman sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay wala pong pasok sa Basista, Manawag at San Quintin. 774 Balita Ngayon. Samantala sa iba pang tampok na balita, matapos ang 5 magkakasunod na linggong taas presyo, may aasahan na namang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng matapyasan ng piso hanggang piso 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 20 centavos o 20 hanggang 50 centavos naman ang rollback sa kada litro ng diesel. Ayon sa oil industry, ang inaasahang rollback ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng crudo sa pandaigdigang merkado. Samantala, may nakaamba namang taas presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan. Tinatayang madaragdagan ng 3 pesos at 67 centavos ang kada kilo ng LPG, nakatumbas ng humigit kumulang 40 pesos at 37 centavos na dagdag sa presyo ng 11 kilogram na tangke. Noong Sabado, August 1, una na nagpatupad ng 3 piso na kada kilong taas presyo ang petrol gasul. 774 Balita Ngayon. Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na isauli sa mahigit 8 milyong customer nito ang 9.5 billion pesos na over-recoveries na nakolekta mula January hanggang December 2025. Sa ilalim ng kautusan ng ERC, makatatanggap ang mga consumer ng average refund na 34 centavos per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Sakop ng refund ang lahat ng residential, commercial at industrial customer ng Meralco na may aktibong account. Magre-reflect ang refund sa electricity bill sa ilalim ng line item na Awat Refund Collect. Ayon kay ERC Chair at CEO Francis Saturnino Juan, nasimulang ipatupad ang refund sa susunod na billing cycle matapos matanggap ng Meralco ang opisyal na desisyon ng komisyon. Samantala, Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago umaapila sa korte na tuluyang ibasura ang petisyon laban sa wage increase. Detalye po ihahatid ni Grace Mariano. Mariing kinondena ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party, Representative Sara Ilago ang temporary restraining order na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court na pumipigil sa pagpapatupad ng napakaliit na 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Bunsod dito'y nananawagan si Ilago sa korte na agarang ibasura ang petisyon laban sa wage order na inihain ng anyay mga kumpanya na pa-victim masyado kahit milyones naman ang kanilang kinikita. Dinelago ang 85 pesos na dagdag sahod ay hindi luho at hindi man lang din sapat para matustusan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, upa, singil sa kuryente at iba pang batayang pangangailangan. Kaya naman para kay Ilago, ang pagpigil sa kahit napakaliit na aumento sa sweldo ay malinaw na pagpapakita ng kasakiman ng malalaking kumpanya na inuuna ang kita kaysa sa kapakanan ng kanilang mga manggagawa. Kasabay nito ay muli ding iginiit ni Ilago ang agarang pagpasa sa panukalang batas na 1,200 pesos na living wage bill. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Nakatakdang isagawa ng LTFRB ngayong Lunes, August 3 ang pagdinig sa nakabimbing petisyon sa taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Pangungunahan ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ang pagdinig kasama mga kinatawan ng 7 transport groups. Ayon kay Mendoza, muling nerepasuhin at kakalkulahin ang hinihinging fare increase alinsunod sa direktiba ng Department of Transportation o DOTR. Kabilang sa tatalakayin sa pagdinig ang mga petisyon ng jeepney, UV Express, taxi at motorcycle taxi operators. Tatanggapin din ng LTFRB ang mga komento, ebidensya at posisyon ng iba pang stakeholder bago magpasya sa mga nakabimbing hirit na taas pasahe. Samantala, Senate President Win Gatchalian umapila kay Senator Amy Marcos na tumulong na lang sa pagpapasa ng mga priority bills ngayong second regular session ng 20th Congress. Conde Batak sa detalye. Nanawagan si Senate President Win Gatchalian kay Senator Amy Marcos na sa halip na pumuna ay tumulong na lamang ang senadora na mapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ngayong second regular session ng 20th Congress. Kasunod na ito ng pagbatikos ni Senator Amy na napakapalpak ng Senado sa nakalipas na first regular session dahil nasa 2 panukalang batas lang ang kanilang naipasa. Git naman dito ni Gatchalian, sumali na lamang ang senadora para hindi lumagpak dahil kung tutuusin ay kasama rin si Senator Amy sa lagpak. Paliwanag ng Senate President, anumang sabihin nila mga senador ay sila rin ang matatamaan dahil nasa iisang institusyon lamang sila. Ngayong second regular session ay sinabi ni Gatchalian na pipilitin ang mga senador na matapos ang mga prioridad na panukala sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sa darating na Biyernes ay magdaraos ng pulong ang LEDAC para isapinal ang mga panukalang dapat na unahin at inirekomenda niyang i-prioritize ang mga economic at business bills dahil sa mabagal na ekonomiya. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, inihain na ni House Speaker Boje D at House Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang batas na naglalayong alisin ang system loss sa buwan ng electric bill ng mga consumer. Sa ilalim ng House Bill number 10430 o Systems Loss Charge Abolition Act, hindi na maaaring ipasa sa mga consumer ang gastos na dulot ng power theft, sirang metro, mahinang koleksyon, kakulangan sa maintenance, inefficiency at iba pang pagkukulang ng distribution utilities. Samantala, inihain na rin sa Kamara ni D at Congressman Sandro ang House Bill 10431 o Sariling Kuryente Act na mag-aalis sa hindi kinakailangang permit at iba pang rekisito para sa mga nais gumamit ng rooftop solar panels at battery storage para sa sarili nilang konsumo. Layunin ng panukalang ito na gawing simple, mabilis at abot-kaya ang pagpapakabit ng mga solar panel at battery system sa mga tahanan at establishmento. Samantala, Malacanang ay kinatuwa ang pagiging bukas ng Meralco sa usaping system loss. Chanel Salazar sa detalye. Welcome sa Malacanang ang pahayag ni Meralco Chairman CEO Manny V. Pangilinan na bukas siyang pag-usapan ang pagtanggal ng system loss charges para mapababa ang bill ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lang nito na handa ang Meralco na makiisa sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang bayarin ng mga consumer. Gayunpaman sinabi ni Castro na kailangan munang pag-aralan ang epekto nito dahil may mga umiiral na batas, regulasyon at sektor na maaaring maapektuhan. Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maraming maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion. Sa ngayon, nirerepaso na ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga kaugnay na batas at iba pang polisiya upang makahanap ng paraan na mapababa ang singil sa kuryente. Target ng pamahalaan na makabuo ng polisiya sa system loss na magbibigay ng ginhawa sa mga consumer nang hindi makapipinsala sa mga investor at utility companies. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon.
Samantala, pinagtibay ng Department of Energy o DOE katuwang ang International Atomic Energy Agency ang mga pamantayan sa pagpili ng posibleng lokasyon ng mga nuclear power plant sa bansa bilang bahagi ng pagsusulong ng ligtas at maayos na nuclear energy program ng Pilipinas. Sa isinagawang Site and External Events Design o SEED workshop mula July 27 hanggang 31, niribisa at pinagtibay ng DOE, Nuclear Energy Program Interagency Committee at mga eksperto ang draft siting criteria at methodology para sa nuclear power plants at small modular reactors. Layo nito na matiyak na ang pagpili ng mga posibleng lokasyon ay nakabase sa mahigpit na pamantayan sa kaligtasan, kapaligiran at teknikal na aspeto alinsunod sa International Atomic Energy Agency Safety Standards at pandaigdigang best practices. Kaakibat din ito ng layunin ng administrasyon na isulong ang paggamit ng nuclear energy bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon upang matiyak ang sapat, matatag at malinis na supply ng kuryente sa bansa habang inuuna ang kaligtasan ng publiko at pangangalaga sa kapaligiran. Samantala, Department of Labor and Employment o DOLE may paalala sa paggamit ng mga batang edad 15 pababa sa mga entertainment na palabas. Gina Mapes sa detalye. Pinaalalahanan ng DOLE o Department of Labor and Employment ang mga employer, advertiser, content creators at mga magulang na ang mga batang edad 15 pababa ay dapat kumuha ng permiso para sa kanilang pagtatrabaho. Kabilang dito ang paglabas sa public entertainment o information gaya ng telebisyon, theater, advertisement, social media at iba pang online platform. Sa Labor Advisory 12 Series of 2026 na nilagdaan ni Secretary Francis Tolentino, pinaliwanag ang guidelines sa Republic Act 9231 o ang batas na nagpoprotekta sa mga working children na saklaw ng batas hindi lamang ang traditional media kundi maging sa digital platforms kung saan lumalabas ang mga bata. Alinsunod sa batas, ang mga batang edad 15 pababa ay bawal magtrabaho. Pinapayagan lamang anya na makapagtrabaho ang isang bata kung may personal na gabay ng mga magulang, legal guardian kung miyembro lang ng pamilya ang mga nagtatrabaho o ang mga trabahador. Ngunit kailangan pa rin anyang kumuha ng permiso sa DOLE. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Naniniwala sa Defense Secretary Gilbert Chodoro na dapat nang magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na pumapanig sa China. Ayon kay Chodoro, ang mga opisyal ng gobyerno ay nanumpa na itataguyod at susundin ang konstitusyon at mga batas ng bansa. Inihayag ni Chodoro na ang West Philippine Sea ay bahagi ng batas ng Pilipinas dahil mayroong baseline sa akang bansa at kinikilala rin ito sa nilagdaang administrative order ni dating Pangulong Noynoy Aquino na nagtalaga ng opisyal na paggamit ng pangalang West Philippine Sea. Sa cloud din anya nito ang posisyon ng bansa at ang paninindigan sa arbitral award at iba pang kaugnay na usapin. Muso dito ay giniti Chodoro na kung taliwas sa paninindigan ng mga elected at sworn government officials ang posisyon ng bansa ay mas mabuti pang magbitiw na lang sila sa pwesto o hindi kaya i-questionin ito sa Korte Suprema. Samantala, publiko, pinayuhan ng Office of the Civil Defense sa manatiling alerto at lumikas kung kinakailangan dahil sa epekto ng bagyong Luis. Angel Garcia sa report. Nagbabala ang Office of Civil Defense sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga kinaukulang ahensya habang patuloy na nakakaapekto sa bansa ang bagyong Luis. Ayon sa OCD, posibleng magdulot ang bagyo ng malalakas sa pag-ulan, pagbaha, pagguho ng lupa at malalakas na hangin lalo na sa bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, ilang parte ng Ilocos Region, Cordillera at Calabarzon. Dahil dito pinapayuhan ng mga residente sa mga tinaguriang high-risk area na maging handa sa agarang paglikas kung kinakailangan. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng OCD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang mabilis sa pagtugon sa anumang magiging epekto ng bagyo. Pinaalalahanan din ng publiko na huwag magpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at ugaliing sundan lamang ang opisyal na abiso ng Pag-asa, NDRRMC at ang lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Mga kanyusik, 4.5 minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlino Lanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating mga Metro News, nasawi ang 5 individual sa sunog na sumiklab sa isang boarding house sa Silyasi Street, Barangay 8, Caloocan City, madaling araw kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, kabilang sa nasawi ang isang 11 buwang gulang na sanggol. Iniulat ng ahensya na mabilis na kumalat ang apoy kaya natrap sa loob ng inuupahang bahay ang mga biktima. Umabot sa unang alarma ang sunog na idineklarang under control makalipas ang 1 oras. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Sa isa pang Metro News, DepEd nagpaabot ng pakikiramay sa isang estudyanteng nasawi sa Las Piñas High School o Las Piñas National High School. Detalye ay hahatid ni John Bakiran. Nakikiramay ang Department of Education o DepEd sa pagkasawi ng isang mag-aaral sa Las Piñas National High School, Maine matapos saksakin ng kanyang kaklase. Ayon sa DepEd, kanilang pinaabot ang pakikiramay sa pamilya ng mag-aaral at sa buong school community. Kasunod nito, kinundi na naman ng kagawaran ang karahasan na nangyari sa loob ng paaralan at hiniling ang accountability sa nangyaring insidente. Magbibigay naman ng DepEd ng buong suporta sa pamilya ng biktima at magdideploy ng trauma counseling para sa naapektuhang mag-aaral, makikipag-ugnayan sa law enforcement at magsasagawa ng malalimang review ng campus security protocols. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 43 centavos, 70 pesos and 81 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 74 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 36 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Mga kanyusik, oras na para alamin ang latest sa resulta ng Lotto. Ihatid sa atin yan ni Jackie Magistrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakalisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng 9 p.m. August 2, 2026 draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 41, 38, 9, 23, 24, at 35. Muli ang winning number combinations ay 41, 38, 9, 23, 24, at 35. Mayroon itong jackpot prize na 176,930,017 pesos and 96 centavos. Sa Super Lotto 649, ng winning number combinations ay 37, 16, 1, 23, 35, at 7. Muli ang lumabas na kombinasyon ay 37, 16, 1, 23, 35, at 7. Mayroon itong jackpot prize na 25,135,988 pesos and 4 centavos. Yan ang recap ng resulta ng August 2, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para naman sa 9 p.m. jackpot estimates ngayong araw, 15 million pesos sa Benga Lotto 645 at 111 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po si Jackie Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Magistrado Rubio. Science and technology. Science and technology. Isang organisasyon sa Singapore gagawa ng bakuna laban sa Ebola. Detalye po ay ahatid ni Rose May Miranda. Bubuo ang isang Singapore-based organization ng isang bakuna na itinuturing ng mga eksperto bilang most promising upang labanan ng patuloy na pagkalat ng Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Ayon sa Hillman Laboratories, isang joint venture sa pagitan ng US pharma giant na MSD o mas kilalang Merck sa North America
at ng British charity na Wellcome Trust, kanilang ididisenyo at ipagpapatuloy ang pagpaparami ng mga doses ng RVSB Bandibugyo vaccine upang masimulan na ang clinical trial sa mga tao. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagkalat ng partikular sa strain ng virus na kumitil na ng halos 1,500 individual sa Congo at wala pang opisyal na bakuna o gamot na naaprubahan para rito. Binigyan diin ng World Health Organization na ang single-dose vaccine na batay sa RVSB platform ang most promising candidate dahil kaparehoan nila ito ng teknolohiyang ginamit sa Ervebo, ang naunang bakuna na naaprubahan para sa Zaire strain ng Ebola. Ang Ervebo na kailangang ilagay sa lugar na may pinakamababang temperatura, isa sa mga pangunahing pakinabang ng bagong bakuna na binuo ng Singapore-based organization ay ang kakayahan nitong tumagal ng ilang buwan sa loob ng mga ordinaryong refrigerator, dahilan para maging mas mura at mas madali itong ipamahagi sa mga malalayong komunidad sa Africa. Sa tulong ng pondo mula sa Coalition for Epidemic Preparedness Innovations at technical support mula sa MSD, target ng Hillman Laboratories na maihatid agad ang mga abot-kayang RVSB Bandibugyo vaccine sa mga bansang apektado sa sandaling matapos at maaprubahan na ang mga pagsusuri. Manatiling may kaalaman sa agham teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Mahigit 21,000 individual lumagda sa kampanya laban sa demolisyon ng Soviet Industrial Castle sa Moscow sa Russia. Detalye ay hahatid ni Mika Fajardo. Nakatanggap ng libo-libong lagda mula sa mga residente at heritage advocates sa Russia ang 2 petisyon upang tutulan ang planong redevelopment ng makasaysayang Elektrozavod factory sa Moscow at mapanatili ang mahigit 1 siglong gulang na gusali bilang bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng kampanya, nabuo ang kilusan matapos lumitaw ang banta ng demolusyon kasunod ng sunog sa pabrika noong unang bahagi ng 2025, habang iginigiit nila na hindi dapat mapalitan ng mga matataas na gusali ang naturang heritage site. Umabot na sa mahigit 21,000 lagda ang natanggap ng 2 petisyon na humihiling na maprotektahan ng Elektrozavod sa kabila ng lumiliit na espasyo para sa pampublikong protesta at heritage activism sa Russia. Samantala, sinabi ng real estate firm na Ethelon Group na plano nitong panatilihin ang mga makasaysayang fasad at iba pang mahalagang bahagi ng pabrika, habang isinasama ang mga ito sa isang modernong urban development, ngunit nananatili pa rin nagdududa ang mga campaigners sa naturang plano. Binigyang diin naman ng mga eksperto sa kasaysayan at arkitektura na mahalagang mapangalagaan ng Elektrozavod dahil sa naging ambag nito sa industrialization ng dating Soviet Union at sa kasaysayan ng Moscow. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, kaarawan ngayon ng American jazz and traditional pop singer na nagpasikat ng mga awiting I Left My Heart in San Francisco at Fly Me to the Moon. Sino po siya? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny! Ngayong petsa na ito, August 3, taong 1926, isinilang sa New York, USA si Anthony Dominic Benedetto o mas kilala ng lahat bilang si Tony Bennett. Sa murang edad ay nagsimula na sa pagkanta si Bennett. Lumaban siya sa huling yugto ng World War II bilang isang US Army infantryman sa European theater. Matapos ito ay dinevelop niya ang kanyang singing technique at pumirma ng kontrata sa Columbia Records at nakuha ang kanyang kauna-unahang #1 song na Because of You noong 1951. Noong 1962 ni-record ni Bennett ang tinaguriang signature song niya na I Left My Heart in San Francisco. Sa kanyang music career, nakabenta si Bennett ng higit 50 milyong records sa buong mundo. Iba't ibang pagkilala na rin ang natanggap niya gaya ng 20 Grammy Awards, Lifetime Achievement Awards at 2 Primetime Emmy Awards. Pinangalanan din si Bennett bilang National Endowment for the Arts Jazz Master at isa sa Kennedy Center honoree. Isa ring Guinness World Record holder si Bennett, kung saan kinilala siya bilang oldest person to release an album of new material sa edad na 95 years and 60 days. Noong 2016, ibinahagi ni Tony Bennett na na-diagnose siya ng Alzheimer's disease. Ngunit maging hanggang bago ang pagpanaw niya, noong July 21, 2023 sa edad na 96, nanatili siya sa pagbuo ng mga popular at critically praised records ng 21st century.
At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman balitang kakaiba, ako parang ako ata tatamaan dito, partner. Tungkol sa pagmamaneho ito eh. Oo. Isang lalaki kasi, partner, sa Hunan, China ang kinumbinsi ang kanyang pamilya na palabasin na siya ay patay na upang makaiwas sa parusa kasunod ng pagmamaneho ng lasing. Ako po. Ayon sa mga otoridad, ang lalaking kinilala sa apelyidong C ay hinarang ng mga pulis bunsod ng pagmamaneho ng lasing. Matapos magsagawa ng verification ng mga otoridad, nadiskubre nilang 2 beses na ring nahuli si C na nagmamaneho ng walang lisensya dahil pangatlong beses na siyang lumabag sa batas trapiko, posible nang mapatawan si C ng parusang pagkakakulong. Bunsod nito, kinumbinsi ni C ang kanyang pamilya na tulungan siyang palabasing patay na siya upang makaiwas sa tuluyang pagkakakulong. Hunyo ng nakaraang taon, isinakatuparan ni C at ng kanyang pamilya ang peking pagkamatay niya sa pamamagitan ng pagbili ng kabaong at pagkalat ng mga wala ng lamang bote ng gamot sa kanilang tahanan upang palabasing nasawi siya dahil sa drug overdose. Pero kulang pa ang acting skills ng pamilya dahil naghinala ang mga otoridad na buhay pa si C matapos malaman na binili ang kabaong isang araw bago ang umunoy pagpanaw ni C at wala ring death certificate na in-issue sa lalaki. Kalaunan sa tulong ng mga surveillance footage at bank records na kumpirma ng mga polis na buhay pa si C. Abril ngayong taon ang tuluyang naaresto si C na nahaharap sa parusang 5 buwang pagkakakulong at multang 20,000 yuan o mahigit 181,000 pesos. Diba napasama pa? Diba? Sa ngalan lang na hindi ka mahuli, ang gagawin mo ipepeke mo yung kamatayan mo. Aray ko! Diba? Wag pong ganun. At saka bawal na bawal talaga yung magmaneho ka ng lasing, nakainom ka. Diba? Dahil hindi man ikaw yung mapahamak, makakadamay ka pa Exactly. ng ibang motorista na maayos namang nagmamaneho. Oo, ayaw ni Kuyang Gabriel Goyan, ha? Oo. Bawal po yan. Actually, kahit sino naman ayaw kasi maraming mapeperwisyo. Pero gaya nga sabi na aking kaibigan si Kuyang Bong Nebriha, dapat po ang finish line ay sa bahay. Correct. Oo, kaya ingat po sa mga nagmamaneho, lalo na ngayon maulan, at don't drink and drive. Totoo Yun yan. ang pinaka magandang rule na maisaulo sana ng ating mga super, ng mga driver, kasi bukod sa hindi mo alam kung gegewang-gewang na yung pagmamaneho mo, dyan po minsan nagsisimula yung road rage, partner. Correct. Kaya umiinit ang ulo ng mga kababayan natin. Ingat po, yan po ang ating balitang kakaiba ngayong umaga ng Monday. At bago tayo matapos sa ating balitaan, partner, ibigay na natin sa kanilang katanungan para sa programa ang opinion mo, opinion ko. Ito po ang ating katanungan, madediscourage ba ang katiwalian sa binuong Resident Ombudsman Program kasunod ng pag-amin ni Ombudsman ni Sus Crispin Remulla na ang mga kontrata sa pangongolekta ng basura ay isa sa pangunahing ugat ng katiwalian sa local government units? Naku, ayan na, sagutin niyo na po mga kanyusing ang ating katanungan sa ating text line 0929-321-8738 o maaari nyo ring sagutin yan sa pamamagitan ng ating Facebook Live, pag-comment po sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw ng Lunes, August 3, 2026. Kami po nyo nakasama, Darryl Justin At Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.